Sa bidyong ito, alamin natin kung ano ba talaga yung mga kayang gawin nitong mga ula. Tapos, isa-isahin natin, himay-himayin natin yung mga yan. Yan talaga may kakayahan silang ipahiya kayo, pagbantaan kayo, at kung ano man. Tapos, alamin din natin sa bidyong ito kung ano naman yung mga hindi nila kayang gawin na legal. Kasi karamihan sa ginagawa nila, puro illegal di ba? Kaya alamin natin sa bidyong ito kung ano ba yung mga dapat ninyong tandaan at ingatan at dapat ninyong labanan sa mga ganito klase mga pag-aabuso na ginagawa ng mga ula. Alright, welcome back mga kadyani. Muli, maglalambing lang po muna ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito ay paki-like nyo lang po, tapos i-share nyo na rin para marami pa makapanood ng mga ula victims na maging matalino, maging malakas ang loob, at kung paano nyo haharapin yung mga problema ginagawa ng itong mga abusadong ula ay i-share nyo, tapos hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng videos na ginagawa natin dito at update sa mga online lending apps. So, yun. So, unahin natin yung mga kayang gawin itong mga abusadong ula sa inyo para lang mapilitan kayo magbayad at mga problema ng husto. Okay? Unang pinakakaya nilang gawin ay ang i-access ang lahat ng mga contacts ninyo. Okay? Ultimo yung mga tumatawag dyan, ultimo yung mga nagde-deliver ng gasol, ng Shopee, ng mga kung ano man, yung mga ino-order nyo through online at mga kailangan nyo sa pamumuhay nyo sa araw-araw, ay ina-access nila yan dahil sa unang subok pa lang ng ating pag-download at pag-install at pag-apply, ay binibigyan na natin sila ng karapatan na makita yung laman ng ating phones, lalo na kung ina-allowed natin yung mga gallery, calendar, locations, phone contacts, text SMS, mga text messages, di ba? Yan yung mga bagay na hinihingi nila para maka-access sa ating mga cellphones. At yun ang unang-unang ginagawa nila, yung tawagan yung mga contacts. Okay? Kaya wag na kayo magtataka kung kaya na lang gawin yan dahil pinagbigyan natin sila. Ang tawag diyan sa sa PNP na nagpunta kami ron. Ang tawag po diyan ay willing victim. Ibig sabihin, pumapayag tayo na tayo mismo ang nagbigay ng karapatan sa kanila na i-access yung ating mga cellphones. Okay? Pero hindi natin kasalanan yun. No? Hindi natin alam Kumbaga, nalin lang tayo na wala silang gagawin dyan, pero kinalkal na nila lahat ng mga laman ng cellphones natin. Okay? So yun, kaya nilang gawin yun. Ang i-access lahat. And then, yung pagpapadala ng mga kung ano-ano through online, mag-order sila. Diba? Ngari, sasabihan ka na magke-text sa'yo. Padadalhan ka namin ng worth 50k na mga parcel or 30k na parcel. Basta something na mayroong value. At kung ano man, yung iyong gagawing pananako sa iyo na talagang kaya nilang gawin. Kaya nga nila magpadala ng kung ano, di ba? Sa mga recent videos ko nga, sa mga last years, meron ako mga nagawang video na nagpadala pa nga ng ambulansya doon sa isang lugar, doon sa lugar ng biktima. Kaya dalhan ng ambulansya kasi meron daw kukunin na tao ron. No? Yun ang masaklap doon. Ang sabi nung ambulansya, meron daw inatake sa puso doon. Na pangalan nung kukunin nila ay mismong biktima nung ola. At yun, kausap pa mismo nung dumating na driver at kukuha nung pasyente doon sa ambulansya. Yan, mga ganyang bagay kaya nilang gawin yan. Sa totoo lang hindi ko kayo tinatakot, bigyan ko lang kayo ng ideya na mas maaari, mas maging matalino kayo kapag ganito nangyayari sa inyo. Yung pagpapadala ng bulaklak ng patay, yung pagpapadala ng mga ataol, di ba? Totoo yun. Nagbabiral nga yan, nasa mga news pa nga yan, nasa mainstream media, di ba? Kaya, kung sakaling mangyayari sa inyo, huwag kayong matatakot, no? It's either ganito lang gawin nyo, once na mangyayari sa inyo yan, harapin nyo, tanungin nyo kung sino yung nagpadala dyan, alamin nyo kung ano na ba rin yung tumawag sa kanila, kumausap sa kanila para magpadala ng ganyang klase ng mga parcel at mga order, okay? Alamin nyo, para magkaroon kayo ng ideya, then file a case. Tapos yung mga iba dyan, mga rider, yung mga order ng Jollibee, mga foods, mga Grab, di ba? Tumatawag sila sa mga yan, sabihin ng order ka nila ito. Tapos meron nga akong isa nakausap na umorder daw ng parang yung bucket meal. Pinadala sa opisina nila. Pero sa trabaho niya pinadala. Di ba? Prank calling kung tawagin.
para doon sa mga rider na nanahimik, inagagamay dyan sa mga ginagawang katarantaduhan ng mga abusadong ola na ito. Yun sinasabi sila mga bagay na kaya nilang gawin yan. Ito, isa pa, no? Yung pamamahiya on social media, posting, na ikaw daw ay isang scammer, ikaw ay magnanakaw, ikaw daw ay isang kriminal na wanted at matagal nang hinahanap dahil sa pangungutang mo na hindi mo binayaran, sabihin nga, scammer yan, kumuha ng pera sa kumpanya namin, tapos hindi na binalik, okay? Yan mga kayang-kaya nilang gawin, sa totoo lang. Hindi natin maiiwasan yan. Ang tanging magagawa natin dyan is to prevent that to happen, is wag kayong mangutang na lang sa mga abusadong ola, lalo na kung may mga issue. Okay, nandun na tayo, kailangan natin ng pera. But still, be vigilant na mas maintindihan ninyo na hindi yan biro yung pag-uutang sa mga ola. Kung hindi nyo naman basta kailangan, huwag na lang kayo sumubok sa mga ola, please. Kasi kung ayaw nyo magawa sa inyo itong mga bagay na ito, at pahiyain kayo at ipagkalat, tapos i-post din kayo, tulad nga yung posting, kaya-kaya na gawin sa barangay page, sa marketplace, sa Facebook. Pero syempre, yung mga yan, is naman yan hindi man agad-agad makikita. Pero pag nakakita ng ibang tao na nakakala sa inyo, na maaaring nakaka-access doon sa mga marketplace, barangay pages, and then yung mga paggawa-gawa ng GC, isa rin yan sa mga kayang gawin ng mga ola. No? Yung paggawa ng GC, tapos itatag yung mga kaibigan nyo, i-mention yung mga kaibigan nyo, magko-comment doon sa mga kaibigan ninyo, doon sa kumpanya pinapasukan ninyo. Yan yung mga bagay na kayang-kayang gawin talaga ng mga abusadong ola. Pero once na magawa nila yan, nakita nyo na hanap nyo naman, talagang screenshot nyo, pwede nyo gamitin as evidence na talaga may nanggugulo sa inyo na ID. Mahirap doon hindi kasi sinasabi kung ano ola yung mga yan. Kaya minsan, mahirap talaga pala na kung tambak na kayo ng ola dahil sa tapal-tapal system, umabot na 10, 20, 30, di ba? Yun ang mahirap doon. Mahirap matiis kapag marami kayong ola. Kaya hindi basta-basta yan. Pero, is either, para sa akin, kung ma-post man kayo, sa comment section, ipaliwanag nyo na lang na maayos niya sa mga nakakakilala sa inyo, sa mga kaibigan ninyo na kayo ay nabiktima lamang nito mga abusadong ola. Oo, naamin yun na nakahiram kayo dyan, pero hindi nyo naiintindihan na ganun pala yung ginagawa ng mga yan dahil sa maliit na halaga, kaya kayo ipahiyain, padalhan ng kung ano-ano, gawa ng kwento. Diba? Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga bagay na hindi nila kayang gawin talaga, as in. Diba? Ito yung mga bagay na hindi nila kayang gawin, yung mga legal. Katulad ng magsampa ng reklamo sa korte, yung magsasampa ng kaso sa atin, diba, sasampahan tayo ng small claims. Actually, legal yan Di ba? Legal naman yun Yun nga yung bagay na hindi nila kayang gawin. Kasi pag sinabing legal, kailangan nila magbigay ng mga tamang dokumento, proper documents to validate the case doon sa taong nagkautang na hindi nakapagbayad. Siyempre, hahanapin ng korte yung inyong mga permit, yung mga pamamaraan mo ng paniningil, nagbabayad ka ba ng tax, okay ba yung kumpanyang inaan mo, sa tamang lugar ba yan, o ano, session ako medyo maulan at yun nga, di ba, yun naman ang hindi nila kayang gawin sa inyo, yung sampahan kayo ng legal na kaso, yung small claims, yan ang pinaka hindi nila magagawa. Ito lang, ilan lang to yung mga hindi nila kayang gawin, tulad nung pagbabantaan kayo na may mangyayari sa inyo hindi maganda, ipapadampot daw kayo, ipapapulis kayo, may mangyayari sa inyo hindi maganda sa pamilya mo, o ipapadukot, something like that. Yung mga ganong bagay, mga kadyani, yan yung mga bagay na hindi naman nila kayang gawin. Oo, nandiyan yung pamamahiya, nandiyan yung pagbabanta. But still, hanggang doon lang, may boundaries pa rin sila sa mga bagay na hindi nila talaga pwedeng maka-access sila sa mga ganong klase ng mga pananakot. So, sana nakatulong yung video ito sa inyo, no? Na magkaroon kayo ng ideya doon sa mga kaya nilang gawin at sa mga hindi kayang gawin. So, sana nakatulong ang video. Maging maingat kayo sa pag-uutang dito sa mga abusadong ola. Alamin niyo kung may issue ba yan o wala. At hanggat maaari, please, wag na lang umutang kung hindi kailangan umutang sa mga ola. So, sana nakatulong ang video ito. Pakipollow na lang po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.